Anong nangyari sa'yo? Tingnan nyo guys, oh yung pusa namin. Yan si Tiny. Tapos itong asawa ko ay bago ko lang nalininisan yung ano niya. Yung face niya. Tapos nagwa-watch kami ng TV dyan. Minumute ko kasi ang daming advertisement. Guys, alam niyo yung nangyari sa buong mundo ngayon? Grabe na yung gera guys. Nakakagimbal na talaga yung mga pangyayari dito sa ating mundo. May kilala ako guys na buong pamilya niya ay nandoon sa Israel. So every now and then, mga several hours a day guys, tumatakbo sila doon sa shelter kasi na ang dami talagang mga bomba, binumbahan sila guys. Tapos yung pinakaunang bomba na galing sa Iran ay Pilipino pa yung namatay, 32 years old, caregiver siya. Tapos on the way sila papunta doon sa bomb shelter and then natamaan siya ng shrapnel. Kawawa talaga. Ipag-pray natin ang peace and security sa buong mundo guys kasi natatakot na talaga yung mga pangyayari sa buong mundo ngayon. Kasi naman itong si Iran nag-hire sila ng mga terorista galing sa iba't ibang bansa at pinagpa-fund nila, pinapadalhin nila ng maraming pera para girahin itong Israel. So pinapadalhan nila ang pera mga Houthis, rebelde galing Yemen, tapos yung Hamas, yung Hezbollah galing sa Lebanon, tapos mga Al-Qaeda pa. Ay naku, grabe talaga. Bakit nila gustong mawala ang Israel sa mapa ng mundo? Tulad noon, di ba yung mga German Nazis din, ganun din yung ginagawa nila. Hi guys, kumusta po kayo? This is Marilyn, your friend La Filipina Carpentera here in America. At lilinisin ko ang aking nawing, yung ating pagmumuka. Oh! Naku! My gosh! Siyempre, alam nyo naman ako, kailangan malinis ang kamay pag kumakain at saka pag naglilinis ng mukha. Nagdadab ako ng alcohol dun sa aking kamay at natapon yung alcohol at basa na yung aking bed. But anyway, kumusta na po kayo? I hope everybody's doing okay. Kung naman po yung tatanungin nyo, ay eto lang, standby muna tayo sa bahay for several days now. Several days, parang 2 days lang. Kasi nga, ang lakas-lakas talaga ng ulan. And may good news ako sa inyo guys. Teka lang, malinis na ba yung kamay ko? May good news ako sa inyo. Hindi ko akalain na magiging good news joke. So, nandito yung pusa ko. At syempre, gusto niya talaga ay naka-starring siya sa ating mga vlog dito. And guess who is with me? It's Dusty. Ano kaya problema niya sa buhay niya? So, ito yung gagamitin ko at first. Yung pinakaunang application. This is moisturizer in a stick. Tapos, i-dab lang natin sa ating mukha. Tapos, napakamahal ito guys, kaya I would use it sparingly. Hindi masyadong damihan natin kasi ang mahal. But anyway, chichika ko sa inyo kung anong nangyayari sa ating buhay-buhay dito kahit na walang nagtatanong, okay? I-massage lang natin ito. Ito yung as much as possible ginagawa ko every night. Kaya lang, minsan, tinatamad ako. So, hindi na ako naglilinis ng aking mukha. So, for those who just tuned in to my channel, thank you so much for coming. Share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para maaliwalas yung ating kapaligiran sa ating mukha. I just turned 55 years old. Oh my gosh. Akala ko in the 20s pa ako guys. 55, my gosh. In 5 years time, senior citizen na ako. Oh. Di bali na. Let's age with grace. Alright? So, yun. Saan na ba ako? So, unang-una is, of course, I washed my face. And then after that, ay ginamit ko, normally gagamitin ko pang limpyo ng aking mukha ito. Tretinoin. But for tonight, since I used that last night, for tonight, medyo mag-skip muna tayo kasi ayaw natin ng mga strong chemicals dun sa ating mukha. Ang ginawa ko tonight was did my ano bang pangalan nito? Basta kay red laser. Yan yung pang cleansing sa ating mukha, pero hindi talaga ako satisfied dito. Kailangan ko talaga maghilamos at saka gumamit ng tretinoin. And then, so yan, press 1 for cleansing, press 2 for EMS. Yan, ito na yung nagamit ko kanina. So, tapos na ako. Ito ay pang pang contour, pang whatever. Wala namang kakontour-kontour itong pagmumukha ko.
And then, syempre, before mo yan i-ano sa face mo, kailangan mo talaga ng Lift Revitalizing Sculpting Serum, o, diba? And then, after that, so, tapos na ako na maglagay ng ating stick na moisturizer, eh. Ang sarap, guys. Feels so good kasi yung mukha ko, medyo mainit siya. Tapos, ito is, I don't know what kind of stone is this. It's at the tip of my tongue, but I couldn't remember it. Pero, siya, napakasarap sa mukha kasi malamig siya. Parang sinusooth niya yung nerve endings mo dyan sa yung mukha. Yan. And then, gusto ko talaga mawala ito, guys. Pero may sculpting daw na bagay dyan. But anyway, not that we're trying to control our aging process kasi natural lang sa human beings na mag-age talaga tayo. Tingnan nyo, kahit na yung neck natin ay nag-wrinkle na. Ganon talaga, guys, pag tumatanda na tayo. However, tatapwat, subalit, ngunit, pero dapat ay atin ang tatanggapin na ganon talaga ang buhay. There's a time for everything. A time to be enjoying your youth days and a time to grow old. So, yun. Diba? Hindi talaga maiwasan. Tatanda at lalipas din ako. Joke. Ngunit mayroong awitin. Yan. Okay, so, yan na. Pagkatapos natin mag-therapy nito at saka nito, moisturizer at saka massage ng konti, punta na naman tayo sa other moisturizer. Itong ating Revitalift, which is for nightly application. Iba yung sa day, iba yung sa night. So, ito yung gumagala sa ating pagmumukha paggabi. So, lang siya? Parang an additional moisturizer lang siya talaga. Uy, guys, may ako sa inyo ba? It has been like really deep in my soul to share to you guys. Hirap kasi magtagalog, but understand nyo na lang, guys, yung mga pangyayari ba dito sa ating mundo. Pero before ako makalimot, may good news ako. Good news is, nakapasa na kami, ang aming bahay doon sa bagong bahay sa kabila ay nakapasa na. So, pwede na kaming formally tumira doon. Binigyan na kami ng Certificate of Occupancy. So, napadala ko na yun doon sa HOA. Tapos, next project will be yung driveway namin. Kailangan isemento. Unfortunately, ay malamig na malamig talaga dito. So, below 40 degrees or 30 degrees, Fahrenheit, hindi ka pwedeng makapagsemento kahit saan outside the house because magka-crack yung cement mo. So, minsan, above 40 degrees yung temperature namin dito, so hindi masyadong malamig. I mean, malamig pa rin talaga, pero matotolerate yan ng ating simento. Unfortunately, umuulan naman. Sinong tamang tao na nasa tamang pag-iisip na magsisimento while umuulan ang kapaligiran? So, hindi talaga pwede. So, we've been like planning this, yung aming driveway. November pa naming plinano na aming isimento, pero palaging hindi ko mo-cooperate yung ating weather. So, yun. Na-penalize na nga kami doon sa HOA. Tapos, yun, humingi ako ng extension. Sabi ko, anong gagawin ko? Like, it's beyond my control. So, yun. But anyway, at least, ang importante ay meron na kaming Certificate of Occupancy. Nakapasa na kami. Kailangan lang naman ng mga konting, the reason why hindi kami nakapasa was because, wala kaming handrail, nasa code kasi yun, pag may hagdan ka, kailangan mong may makapitan just in case maslide ka, o di may makapitan ka. So yan yung isang problema dun sa bahay kasi nung nag-inspection kami, hindi pa namin talaga na lagyan ng handrail. So yun. Second to the last is this one, yung ating makusganong Chinchonsu. Ito, tapos, imported pa ito galing Pilipinas. Buti na lang, may isang store dito na international ba. So, may mga products galing Pilipinas na pinapadala dito. At mga 15 minutes lang naman from our house here. So, yun, doon pumupunta yung asawa ko. Sabi ko, Corey, bilhan mo ako ng Chinchonsu. Yung mga ganun. Tapos siya bumibili. And this would last me a long time. Probably like 2 months. So, nakakaipon din. Kasi nighttime lang talaga ako naglalagay ng mga ganitong mga
application sa aking mukha except if may lakad ako. So, pag may lakad ako, syempre nag-apply din ako ng mga ganito din, pero wala akong makeup kung wala akong appointment. Pero, pag may very important appointment with friends or special people, so yun, nagme-makeup talaga ako. And alam nyo naman kung paano ako mag-makeup. Kung hindi nyo nakita yung mga makeup sessions ko, hanapin nyo na lang ha. But anyway, one of these days, magme-makeup session na naman ako. Yan yung pagbumukha natin pag natutulog tayo. Kailangan ko talaga ng maraming ointment sa neck ko kasi tingnan nyo. Parang tumatanda na talaga siya. Tumatanda naman talaga. Have you noticed it? There are some people na ang ganda ng mukha nila, walang wrinkles, pero pagdating sa liig, ang daming wrinkles talaga. It's because hindi nila linalagyan ng moisturizer yung liig nila. Kaya yan yung nangyari. But anyway, so that. Hey, good news. Nakapasa na kami. Pwede na kaming tumira sa aming bahay for good. However, itong asawa ko, parang wala pa siyang plano mag-transfer doon. Gusto pa namin dito sa aming original na bahay. Ewan ko kung kailan yung plano niyang mag-transfer. But, pasalamat tayo sa Panginoon. At least, you know, like we have choices where to live. Here or there or here. Malaki na pong bagay yun na blessing ng Panginoon at binibless niya ang asawa ko at ako. He blessed the works of our hands. We've been flipping houses, buy and sell. Hard work talaga pagkakarpentera. For 10 years. So ito yung isa sa mga bahay na inaayos namin yan. Yung picture before, tapos yan yung after. So yan, pintal-pintal lang, tapos lagyan ng mga tanim, tapos ayusin yung mga bintana, yan, nasunog yung sa likod guys, pero inayos namin. Yan yung after, before and after. O diba, ang ganda. Tapos another house na flip namin, ito ang before, tapos ang talaga, ugly. Tapos after that, tinanggal namin yung fence, and yan na po yung bago. Tapos yan sa kusina, oh my gosh. Grabe talaga yung trabaho na yan. Tapos, yan na yung after. So, hindi lang masyadong malaki yung mga pictures. But anyway, yan yung driveway doon sa isang bahay namin na ang laki ng gasto namin pagpa-aspalto. Yan yung after. Nako, yung espalto na yan guys, 200,000 plus na yan. Oh my goodness. Yan yung asawa ko. Gusto niya talagang magsunog-sunog ng mga mga kahoy. Tapos yan yung after dun sa isa naming renovate. Tapos yours truly, hindi pa ako mataba dyan. Tapos I built this deck. Yan yung kalabasan. O, diba? Yan talaga yung entice ng mga buyers. Tapos ito din, isang bahay namin na aming inaayos. Yan yung before. Tapos ito naman yung after. Yun, bagong lang, mga windows lang at saka mga cheche-bureche. Ay, tapos, ang ganda na tingnan. Yan yung bathroom area before. Tapos, grabe guys, yung trabaho namin. Kahit na madaling araw at maginaw, yan, nagmamasa ako ng simento. Tapos ito si Cory, madaling araw na yan guys, nag-renovate kami sa isa ding namin. Tapos yan yung kalabasan, o diba, ang ganda. Yan, ang ganda talaga. Yan yung sa second floor sila ni Dan at Cory. Tapos grabe yung dumi dyan. Tapos sila rin naglinis, ako yung nag-design. O diba, ang ganda. Isang bedroom din yan sa kabilang bahay din. Tapos inayos at ito na yung kalabasan. Ako ang nag-install ng mga baseboards at saka yung walling. Tapos sila ni Cory, sila yung nagpinta dito sa room na ito, di ba? Yan yung before. Yan si Dan nasa labas. Tapos tinanggal namin yung wall na dyan. At ginawa kong play area or / third bedroom pala. O di malaki yung namin, sweat equity namin. Ito din guys, nasunog ito before. Yan, inayos namin at yan na yung kalabasan, o diba, ang ganda. So lahat ng ito ay para makabili kami, makapatayo kami ng bahay na walang utang doon sa bangko. May utang kami doon sa savings ni Cory, pero
we have a choice whether to pay it or not. Pero syempre, as I always say, kailangan bayaran namin yung utang sa kanyang savings kasi yung savings niya ay para sa kanyang retirement, o di ba? Kasi pag magre-retire ka dito sa Amerika, guys, yung pension mo is half na lang sa makukuha mo compared to if you are like really working full time. But anyway, aside from that, everything is doing still okay. At least hindi na tayo magka-problema ng pagbayad ng bahay ng 30 years. Dito sa Amerika, guys, yung mga bahay dito is payable in 30 years. So, yun. Mulang papatayo ng bahay, cash. Tapos, yung iba naman ay nagkakamali sila, guys. You know what they do? Bumibili sila ng bahay kasi both of them have work. So, pagbili nila ng bahay, yung mga tao generally dito, sometimes, bumibili ng bahay na mas mahal ba. Gusto nila yung garang-gara talaga. Dito kasi sa Amerika, pag sinabi mong bili ng bahay, it only means one thing, utang, hindi bili. Yeah, bumili ka ng bahay pero nangutang ka sa bangko. Yung pera na pangbayad mo dun sa bahay, galing utang sa bangko yun. So, magbabayad ka sa bangko every month. But anyway, may kakilala ako, patient namin doon sa hospital before. Mga matatanda na sila, kawawang-kawawa talaga. Yung nangyari is, yung pasyente namin, guys, hindi siguro sila, but isa lang example ito na sometimes people don't use their common sense na, maka-afford tayo kasi approve tayo sa bangko, mangutang sa bangko. So, yung sweldo natin ay invest sa bahay. So, yun, mangungutang sila ng malaking pera para makabili ng napakagandang bahay doon sa napakagandang neighborhood. So, yun, nagbabayad sila every month. Tapos, syempre, ay kampante sila because the two of them, husband and wife, are working. And then, yung pasyente namin, medyo matanda na sila. Yung asawa niya na lang, na lalaki, yung nagtatrabaho. But okay lang kasi may pension naman yung babae. So, okay lang, makakabayad pa rin sila. Matatanda na sila, guys. Mga past 60 plus na sila. Hala, past 60, almost na ako. Almost 60 na ako at in 5 years time, in 10 years time, tatawagin na akong matanda. So, sorry, my brain is like going all over the place. Unfortunately, yung asawa niya, guys, ay nagka-heart attack. Yun, nawala ng trabaho kasi, mahirap na siyang magtrabaho. And because of that, half sa kanilang monthly income naputol. So hindi na sila makaka-afford pagbayad ng kanilang bahay. So, saan sila pupunta? Yun ang nangyari, guys. Yun, na parang na-confiscate or na-sheriff ata yung bahay nila. Nabawi sa bangko. And they've been paying it for years and years and years and years. Natiway lang talaga yung bayad nila. Tapos, around that time that they visited the hospital, when I met them, yung asawa niya ay nakatira sa kapatid ata, yung asawang babae at saka yung lalaki nakatira sa friend. Yung ganun ba? Merong mga cases dito, guys, na yun yung nangyari kasi akala nila na palagi lang yung tuloy-tuloy lang yung pasok ng pera every month. Kaya bumili sila ng malalaking bahay. Nangutang sila ng malalaking bahay only to find out that one of them or, something happened that, their salary, their income is cut into half or sometimes stopped. So yun, isa yan sa mga rason kung bakit sila nagiging homeless. Imagine, asawa mo nakatira doon sa friend niyo, tapos ikaw nakatira sa sister mo, tapos, well, at least, may natitiran sila. Yung iba talaga, sa karsada na lang namamalimos dahil doon. But anyway, so, going back to what I wanted to share with you guys is, yung quiet time ko this morning. Ito yung quiet time ko, Bible readings ko nung September 2 of 2011. Tapos, nagiging quiet time ko naman nung May 8 last 2 years ago. At linagyan ko ng pressed flower. Ito yung isa sa mga pinakaunang flower na na-harvest ko doon sa aming garden in the new house. Tapos ito yung Bible verse na sinulat ko 10/2/2011 and then 2/8/2024. So 2011, how many years na yun? Mga 25 years ago. Tapos pagbukas ko sa aking Bible, ito yung nabasa ko na naman. And, I was like kind of burdened by what's going on around the world.
So sabi ko, Lord, natatakot ako, but ang dami talagang gera, and dahil sa mga nangyari, takot ako na baka bumbahan kami dito sa Amerika because of, what's going on. But ito yung reminder sa akin ng Panginoon. At saka of course, like, nagiging bitter ako kasi alam niyo yung nangyari sa akin. Akala ko makatrabaho ako, tapos dalawang infrastructure sinaplayan ko na malapit na talaga ako, binigyan ako ng false hope, in other words, and then they pulled out a rug in front of me. So parang na ano ako ba, na bitter akong bakit ganun, Lord. But anyway, so kaninang umaga nabasa ko na naman itong Bible verses na first kong nabasa nung 15 years ago. It says here, nandito ito sa Psalm, I love Psalm 73 verse 21. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was brute beast before you. Yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterwards you will take me into glory. Whom have I in heaven but you? There's nothing on earth I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. And then, jumping to verse 28, it says, But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Yan. So ito, linagay ko pa dito yung aking footnote na sa sarili ko. Kaya na ba ito? September 2, 2011, Calvary Chapel. Yun yung church namin, Tri-State. Ito yung sinulat ko nung 2011. Lord, please let this be my desire every day, to make you my strength and my portion forever, and to desire that it's good to be near you always, and I will make you my sovereign Lord, my refuge, and tell of your wonderful deeds. Yun yung encouragement ko today. So, salamat, Lord. And then, the Lord is my refuge and my strength. Alam niyo, may kaibigan ako na, no, hindi ko kaibigan, but an associate na stranded sa Dubai kasi may gera ngayon, di ba? Tapos itong Iran ay binubumba na nila ang lahat ng mga na mga allies ng aming bansa dito. So galit na galit talaga sila sa amin. Hindi nila diretsong mabumbahan kami, edi yung mga allies yung binumbahan nila kung saan yung aming mga military bases. Parang nakakatakot ba na, hala, what if mangyari iyan one of these days, dito tayo na mismo, dito na sa ating lugar yung but I was reminded na kahit na ang daming gulo dito sa mundo, walang mangyayari sa atin if we are covered by the sovereign God, if we are under His wings. Yung Panginoon na gumawa sa buong mundo, sa mga stars, that ilang billions of galaxies around the universe. Sa galaxy, there are billions and billions of stars, and those stars mostly have planets around them or satellites around them. And yet, in the Bible, God says na sa mga billions and gazillions of stars, God called them by name. Yun. Lahat ng mga stars may pangalan ang Panginoon. Meaning, He cares for what is going on in the universe. How much more you and me? God cares. I always remind myself that God cares for me, for you and me. Paano niya tayo nakikare? Dahil yung kaisa-isa niyang anak, pinadala niya dito sa mundo para dakpin, para i-torture, para patayin, para i-lansang doon sa cross, dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kung may isang anak ka, tapos mahal na mahal mo yung isang anak mo, tapos masacrifice mo ba siya para lang sa ibang mga tao? Sa akin, hindi ko masacrifice kahit na pusa ko nga. I would fight for my cats. They're really like children to me. So parang mahirap ba, but that's what God did. Nakita niya si Jesus na hang doon sa cross, sinabing, Father, why have you forsaken me? Ama, bakit mo ako napabayaan? Yun, tapos kinahampas siya ng mga metallic whip sa kanyang katawan, at the Bible says yung flesh na, yung mga skin niya para nang ribbonized, meaning kita niyo yung ribbon na graffiti, gumagano na kasi natatanggal na yung mga flesh na because of the metal whip na dumaan sa kanyang skin. And then the moment the guards would pull away that metallic whip ay
doon sa skin niya, tapos yan, tanggal. So, in other words, hindi na nga siya daw mahitsura when he was hanging on the cross. And Jesus did that. You know, sabi pa nga ng kaibigan ko, kahit napilik mata mo, natatanggal, God saw that. When you were growing inside your mother's womb, nung binuntis ka pa lang ng mama mo, at first time na naka-twinkle yung mata mo, nakita yun ng Panginoon, and God took delight in you. Ay, pasyente kami noon ba? Nabaril, tapos dinala dun sa hospital na tinatrabahoan ko, tapos 1 inch na lang guys, 1 inch na lang, at matamaan na yung puso niya dun sa bala. So, pumunta ako doon, tapos sinabi ko, bakit, anong ginawa mo? Like, kung ganun ba? Tapos, at first, like, ano siya pa, ilang siya, galit siya sa mundo. Tapos, galit siya sa mga nurse kasi ino-insulto la siya, ikaw, kawatan ka, bla bla bla. Tapos, naka-handcuff siya doon sa bed. Yung handcuff in-attach sa bed. Tapos, may mga police doon sa labas ng kwarto. So, fully guarded siya. Tiningnan ko siya talaga sa kanyang mata. Sabi ko, alam mo, do you know that you are special? Sabi ko sa kanya noon, alam mo na special ka na tao. Tapos na-shock siya ba? Huh? Parang kasi like he was treated like nothing by the people there at the hospital. Ganon talagang mapala mo pag nag-hold up ka ng bangko. But anyway, so sabi ko, when God created you, when you were developing, nung nag-develop ka lang palang sa tiyan ng mama mo, the moment like you moved your fingers, God saw that. Nakita yan ng Panginoon at nagagalak ang Panginoon, nakatingin sa iyo while you were developing, nagde-develop pa doon sa womb ng mama mo. Sabi kong ganun. Tapos may plano ka talaga ang Panginoon, may plano ang Panginoon. Grand plan for your life. Ang plano ng Panginoon is pag pinanganak ka na at mag-mature ka, hindi plano ng Panginoon na ang gagawin mo ay mang-hold up ng bangko. Sabi ko sa kanya nun ba? And you know, God grieved when you were hurt. Napusilan ka. What happened if natamaan yung puso mo? Parang alimukawan ko sa Bisaya pa, parang nauntog siya. Tapos sabi niya na, alam mo ma'am, like, siguro binigyan ako ng Panginoon ng second chance kasi kaunti na lang talaga. Pag isang inch na lang ay matatamaan na yung puso ko, siguro wala na akong chance kung natamaan yung puso ko. So sabi ko, well, the good thing is God is a God of second chances. May panahon ka pa para magbago. May panahon ka pa para mag-surrender sa buhay mo dun sa Panginoon. Na, Lord, pumasok ka sa aking puso. Let you be my Lord and Savior. Tapos may panahon ka pa to live your life in accordance to God's will na you will do good. Instead of kasi yung plano ng Panginoon sa iyo is good and perfect. Yun. Hindi naman tayo perfect, mga tao, nagkakasala din tayo, but the good thing is God forgives us and as we strive to please Him every day. Yung ganun. Kasi mga gawa-gawa natin, hindi yan nakakasave sa tao. It's only by God's grace. But, kung sabihin mo, hindi naman ako perfect, mapagkasala na lang ako palagi, hindi din pwede yan. Excuse me. Napaka-strong ng alcohol na natapon sa bed ko. But anyway, so yun, all you have to do is just ask God, Lord, i-offer ko yung buhay ko sa'yo. Because alam ko nagrasya mo na binigay si Jesus para magpakamatay dahil na pagnanampalataya ako kay Jesus, not just sa ulo ko but sa buong buhay ko. Then I know I will be saved. And because of that, because saved na ako, then I will strive hard to do good. Sinabi ko sa kanya yan. Tapos sabi niya, salamat talaga that, God gave me a second chance. Yung ganun. So, ganun din sa atin. And, guys, alam niyo ba na may limit na yung grasya na binigay sa atin ng Panginoon? Like, what? God is God of love. Yes. Totoo na God is love, diba? Sabi nila. But, just like a coin, parang piso na pera. For example, ito. I-example natin ito, peso na pera. Yan. Ang one side ng Panginoon is love. That's why pinadala niya ang kanyang isang anak. Nag-iisang anak para mamatay sa cross so that tayo nananampalataya kay Kristo at we try to obey His will. Sumusunod tayo sa mga utos ng Panginoon. Then, because of this love of God, maliligtas tayo pag mawala na tayo dito sa mundo, diretso puntang langit, di ba? However, hindi lang kasi ito yung feature ng Panginoon. Yes, God is a God of love.
He gave everything to us, including His only Son. But the other side of the coin is, the other side of Him, other attribute of God is, He is a just God and holy God. And because holy siya, hindi siya nakakatolerate ng sala. So, yun ang rason. Kaya, tatanggapin natin si Jesus because yun ang offer na love sa atin ng Panginoon. At the same time, hindi porket may Panginoon tayo, naninimpalataya sa Panginoon, magpakasala na tayo. Kasi, yung Panginoon is holy and He wants us. Doon sa Bible sabi, you be holy as I am holy, sabi ni Jesus. So yun, hindi tayo perfect, pero we strive hard, to live a righteous life for the glory of God. Kasi yan yung rason kung bakit tayo na-save niya, para mag-reflect tayo sa kanyang kindness, sa kanyang glory, sa kanyang lahat na attribute ng Panginoon. But again, magkakasala pa rin tayo. But we try our best by God's grace to do good. Yung goodness natin, hindi yan nakakasave, but we do good kasi nanampalataya tayo sa Panginoon. Linuwas tayo niya from eternal suffering in hell. That's why nagpakamatay yung anak niya. And sabi ko kanina na yes, God is love, but my ending yung love niya. Hindi habang panahon yung love ino-offer sa Panginoon. What? I don't believe that. That's what the Bible says. Di ba tayo mga Kristiyano, kung nanampalataya tayo sa Panginoon, o di lahat ng mga beliefs natin, base natin sa Bible. So, since God is love, yun, pinadala niya si Jesus para magsakripisyo on our behalf. But at the same time, si Jesus ay babalik soon. Babalik si Jesus to punish all the evildoers. Yan yung God na just and holy. Kasi hindi niya matolerate yung mga kasalanan ng mga tao, yung evil work ng mga tao. Babalik siya, kukunin niya yung sa kanya. Yung maiiwan are the evil people. Yun yung i-punish niya at they will go to hell together with Satan. So yun. And sabi ni Jesus, babalik ako. But I won't be coming back as a little baby Jesus in the manger. Babalik ako as a warring God, meaning puputulin ko lahat ng mga all evil in this world. Puputulin ko, and it has to stop, and then punta sa langit or sa impyerno. Question is, if Jesus were to come today, saan kaya tayo punta? Sa heaven or sa hell? Tapos sabihan ng mga tao, ay hindi tayo nakakasure kasi only when, ang Panginoon lang yung nakakaalam kung masave ba tayo or hindi. Actually, makakasure tayo kung nagbabasa tayo sa ating Bible. Sabi ng Bible, we can be sure because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father in heaven except through me. In other words, sabi niya, ako yung paraan, ang katotohanan at ang daan at ang buhay. Walang makakapunta sa langit, sa Ama, kung hindi galing, I am the way, the truth, and never come to the Father except kung nananampalataya sila sa akin. So yun pala So meron tayong assurance, alam ko pala kung paano pumuntang langit. All we have to do is, have faith in the Lord Jesus Christ because siya lang yung daan papuntang langit. O diba? O di alam natin kung paano papuntang langit. It's only through Jesus Christ, right? Jesus coming second time around is about punishment. Yung first coming niya na nagpakamatay siya sa cross, yun ay because of love. Pagbalik niya, magiging God punisher na siya. Punishing God na siya. So, tinanong ng mga disciples niya noon, nung before siya pumuntang langit, sabi ng mga disciples, Lord, please tell us kung kailan ka babalik para makaready kami. Tapos sabi ni Jesus na walang nakakaalam kung kailan ako babalik. Kahit ako, hindi ko alam kung kailan ako babalik. Only the Father knows when I am coming. So, ang Ama lang yung nakakaalam kung kailan ako babalik. But, sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng signs. Babasahin ko dito sa Matthew. Sabi ni Jesus na hindi ko alam kung kailan ako babalik, pero bibigyan ko kayo ng signs na yun na yung time sa aking pagbalik. Ano yung signs? Ito na. Ito yung mga signs before Jesus would come. Signs of the end of age. Yun yung sabi nila sa English. Ewan ko kung ano yan sa Tagalog. Mga senyales na what's the end of age? Mga senyales na sa katapusan ng sanlibutan. Yun. Mga senyales. Okay, sabi nito sa Matthew 24 verse
verse 3. Ito. As Jesus is sitting on the Mount of Olives in Jerusalem, the disciples came to him privately. Tell us, sabihin mo sa akin, sabi ng mga disciples niya, when will these things happen? In other words, kailan ka babalik? Yung previous dito verses dito is si Jesus nagsabi na babalik ako, blah blah blah. And what will be the signs of your coming? Anong mga senyales mo na babalik ka na at the end of age, sa katapusan ng mundo? And then si Jesus answered sa verse 4, watch out that no one deceives you. Like, kailangan kayong watch out, babala, asawa ni Babalu, no? Watch out, babala na hindi kayo what's this? Ang hirap magtagalog. Hindi kayo ma-deceive or hindi kayo malinlang. There you go. And then, for many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. So, ang daming, sabi ng Panginoon, ang daming maglulutangan na mga magsasabi na sila yung si Jesus, sila yung ako, na ako si Jesus, and some would even perform miracles. Nasa ngayon? I think he's in Europe now. Sabi niya siya daw si Jesus. Pinadala daw siya ng Ama. He is the new Jesus, and he is Jesus that came back, and his Mada na Savior din nila, counterpart ni Jesus. Siya daw yun, yung dalawang tao into one, siya daw, nagkiklaim siya na siya si Jesus and si Mada. Tapos, in-interview yung mga followers niya, bakit ka naniniwala dito na siya si Jesus? Sabi niya, kasi nakita daw niya sa kanyang mata na may binuhay siya na patay. Nakakatakot pala, may mga taong maggagawa ng milagro, tapos sasabihin na nila na sila si Jesus. Si Satan, guys, makagawa din ng milagro. So, kung sino mang gumagawa ng milagro, i-discern nyo kung galing ba yan sa Panginoon or galing ba yan sa Diablo. Kasi ang Diablo nagagawa ng milagro para mag-deceive sa mga tao. Okay? So, dito, and they will deceive you. Lilinglangin kayo. You will hear, second, rumors ng gera. May maraming gera na mangyayari. Guys, ang dami ng gera sa mundong ito. Ang Iran, kahit sino-sinong country na lang yung binumbahan nila. But see to it that you are not alarmed. Huwag kayong matakot, sabi ng God, kasi He is our refuge and strength. And then, sabi dito, such things must happen. Kailangan itong mangyari, yung mga signs. But the end is still to come. Umpisa lang yan, yung mga gera, yung mga maraming magsusulputan na si Jesus sila. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Nation of America will rise against the nation of blah blah blah. Nation of Israel will rise against the nation of. Yan. Ngayon, ang naggera na is America and Israel versus Iran. Ang Iran, sinusuportahan nila yung mga rebelde at mga terorista doon sa Yemen, doon sa Lebanon, yung mga Houthis, mga ISIS, yung mga Hamas, doon sa Israel, sa Gaza. Supported yun by Iran. Kasi ang Iran, ayaw nilang directly makikipag-away sa Amerika because isang pindot lang ng nuclear weapons natin, ubos silang lahat. But that's very dangerous. So Iran, hindi sila makakapag-attack directly sa Amerika kasi we are a very powerful country. So yung ginagawa niya, tina-target niya yung mga allies ng Amerika, which is very cowardly for Iran to do that. There will be famines. May panglawakang gutom sa mundo. Tapos may earthquakes sa maraming lugar. O diba, marami na tayong gutom. May pala dami nang namamatay sa Africa. Mga bata ay nakatingin na lang, wala ng buhay. Skeleton na lang kasi walang makain. Tapos earthquake. Ang daming earthquake. May earthquake lately sa Malaysia, right? Tapos dyan sa Pilipinas, ang dami talagang earthquakes. Ito yung mga signs na sinabi ni Jesus na pag makikita nyo ito yung signs na babalik na ako.